Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Wednesday, June 26, 2024. So parang nag-retest tayo dun sa malapit sa gap area, no? Tapos biglang pinipick ng closing yung market natin. So for the whole day of trading natin, nag-negative 0.2 yata tayo. Pero pagdating ng close, tinulak yung ibang big caps na stocks natin. So nanguna yata dito si Converge kasi number one dito sa trending stocks natin. So nag-gain yung index natin ng 0.22% and close tayo ng 6,313.11. Tapos may konting pampagood vibes. So meron tayong 84.54 million na net foreign buy. So medyo takot pa yata bumalik ulit yung ating mga foreigners pero may good sign kasi 20 million kahapon tapos 84 million tapos nakita natin medyo pumitik yung ibang stocks natin dito. Okay? So, good vibes yung market natin, positive 0.22%. So, ito po yung ating mga trending stocks for today. Nanguna sa listahan natin, si Converge, nag 4% yata ito kanina umaga. So, nag-close siya is 3.0%. And ito, maganda sa kanya, meron pa rin siyang net foreign buy na pakonti, konti. So, 9.81 million net foreign buy naman siya. Tapos next natin, so pili ka na lang dito sa dalawa, no? 1.04% up si ASEAN, 28.66 million. So parehas na lagi may net foreign buy dito sa dalawang big caps na stocks natin. Tapos SGP, okay, so pa-drop pa rin siya, negative 1.56%. And meron siyang negative 2.01 million. Net foreign sell, SMPH, 0% si SMPH. O, siguro pinag-usapan siya kasi tapos na yung CSM ba yun? O, itong si SMPH, yung may fixed rates ban na 2 billion. So, meron siyang net foreign buy na 21.46 million. And yung winner natin for today siguro kasi kahit pa paano may volume. No? May volume din si House. Oh. So, may volume si CPG natin. Kahapon may volume siya pero ngayon siya tinuluyan, napag-birth tayo. 12.07% yung gain. So ito isa to sa mga panalo sa market natin. May volume din pala itong si House. Eh. So tingnan natin mamaya yung galawan ng mga stocks natin na to. Tapos si Bloom, nagde-drop siya. Ang lakas ng drop ni Bloom. Negative 5.39% and meron siyang 29.36 million net foreign sale dito sa market. So para kasing yung kay Okada ba yung isang casino na nag-IPO. So parang may makakalaban yata na bagong casino itong si Bloom. Kaya siguro medyo nagpo-pull back ng malakas yung ating price action naman sa kanya. Okay? So disclaimer pa rin guys, mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. And as usual, due diligence alam po kung ano yung stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Subscribe lang guys para updated ka sa mga trending stocks review or kung gusto mo join ka dito sa pinaka-trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, as usual po, maraming salamat dun sa uh, panunood dito sa trending stocks, company reviews, mga sample trades natin, yung mga basic indicators, yung mga risk management plus yung ating basic na PSE market studies naman and crypto, medyo nabuhay ng konti si crypto natin. So, Palami Trader, crypto ko to para sa mga play to earn games. So, check na lang po yung mga previous na vlogs natin dyan. And dito sa mga social media, follow po ako dito sa ating Facebook account na Palami Trader. So, check mo lang po yung mga posts natin dyan or dito sa pinaka-Facebook page naman natin. So, follow mo na lang po kung alin dyan sa dalawa. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa crypto. Tapos, tignan natin yung mga news dito sa Twitter natin. So, doon mo wala tayong summary, no? Hindi ko pa na-post saglit. Hanapin natin kung may summary na tong si Philippine Stock Exchange natin. Parang wala pa, no? Wala pa, hindi pa lumalabas yung saglit. Hanapin natin dito sa following natin. Dito nyo tignan, no? Yung mga follow natin na um, nagpo-post dito sa Twitter. So, PSE, wala pa, no? Wala pa, hindi pa nagpo-post si Philippine Stock Exchange natin. So, basahin na lang natin dito yung pinaka-summary, foreign funds bought. So, ito yung mga binili ng mga foreigners natin, BPI, CBC, East West, PSE, ASN, CREC, SEC, MER,
CNPF, FCG, Jollibee, AGI, GGS, Ali, SMPH, Globetel, at saka si Converge. Ayan. So mas marami ng konti. Yung foreign funds bought and foreign funds sold, marami pa rin pala. BDO, Metrobank, PNB, Security Bank, APF, Gen, SGP, EMI, AC, Aboitiz, Rich Creek, Now, at saka si SEB. So dito sa winners and losers natin, sino ba panalo? Billiard stocks pa rin, oh. Tumaas siya, tapos Ayala stocks, si Aboitiz nagbawas yata. Yung SMPH natin medyo, SM, C siblings, medyo mahina pa rin yung galaw nila. So Green, subscribe to RE units capital increase. So Green board approved the purchase to 480 million shares of the increase in the authorized capital stock of fully owned Winson Green Ventures engaged in energy project. So nag-subscribe siya to RE unit capital increase. So ibig sabihin tataas ba to? But hindi ko nakitang gumalaw si Green pero si Ani medyo mataas kanina, di ba? Maabot siya ng 11%. So andito yung ibang details ni XG, si Next Gen Energy Corporation, yung bago nating IPO, 1.68 peso per share, and magaan lang to kasi nasa 578 million lang yata to yung papasok dito sa markets naman natin. Ayan. So may bago tayong titignan ng mga stocks for the coming few months kasi July yung offering niya. So baka end of July o August. Hindi ko pa nakita yung listing date naman niya. Tapos ito yung pinaka-summary ng market natin, 6,313.11 and then andap. So meron tayong 0.22% na galaw sa PSE. Tapos parang hindi pa yata sigurado yung interest rate cut sa Pilipinas. So Philippine Finance Secretary Rob Recto says can lower rate at the end of 2024. So wala pa. Can cut rates more than once this year and can do 4 rate cuts in 2025. So ang tagal na ang taas ng interest rate sa Pilipinas. So GCash can now be used for USPH transaction. So lumalaki si GCash natin. Petron, gumalaw din to kanina. May yield siya dividend. So 3.56%. So Petron board approves public offer of up to 17 million preferred shares. Ayan, so may preferred shares pala siya. Philippines says capital markets and mining bills among priority. Okay, so gumalaw sila kanina. US market, tingnan mo kahit si Investa, pinapanood na rin si Nvidia. Kasi kagabi, nag-up na naman siya ng 6%. Nag-drop siya ng isang araw. So opportunity pala yun. And then nag-up siya ulit ng 6%. Tapos yung pre-market niya, yata ngayon is parang medyo maganda siya. So kanina umaga, pinaka-winner natin is Converge, AGI, Pure Gold. Tapos ang bumabagsak si Bloom talaga kanina umaga. So siguro yung bagong casino na nabasa natin kanina. Meralco says is stepping up preparations for possible storms. Meg names Lourdes Gutierrez as new president. SMPH says retail ban offering generates, eto pala yun, 25 billion. Okay na. So yan siguro yung pinag-usapan. DMC, Seasire Energy Sales, Green, okay, SEC, okay, Green Energy Investment in RE subsidiary. So meron siyang for an additional investment of 480 million into its renewable energy subsidiary. So parang may gumalaw siya dito kanina o kahapon to na galaw niya. So SM, okay na yan. June, manufacturing index fall. Nag-fall siya. Si Ali, first quarter, ito maganda rin naman siya kahit paano, 39%. Kaya puro share buyback si Ayala sa kanya. So ASM, poured 1.16 billion finance a solar project in Zambales. XG sets its final offer price 1.68 nga po. SEP, okay, ano ba news natin? NGCV completes the Hermosa San Jose 500 kilovolt transmission line. Ayan. So, kailan lumabas yung news, saka siya bumabagsak. Tapos si Ali, so talagang siya, bili ng bili kahapon. So, tinutulungan niya yung price action niya. So, ilan daw binibili niya. Ayan. So, ito. So, marami din, no? 200K share. So, siya nagpapataas ng ng price ng kanyang galaw. Tapos sa US market, ano ba pinaka-summary natin, Nvidia pa rin yan. JP Cap forms debt cross, sabi ni DA market natin. Nvidia pa rin yung pinag-uusapan. Bitcoin, medyo bumawi siya, no? Nag-up siya ng 4%.
Tapos, asan na yung US market natin kagabi? Ayan. So ito yung galaw sa US market. Drop siya kagabi o sideways? Medyo mixed tayo. So negative 0.76% siya. Nasdaq 1.26% and then S&P is 0.39%. So medyo mix yung galawan dito sa US market. Yung ating representative, actually umakyat pa siya ay 0.68%, pero hindi naman pinansin ng market natin yung galawan for today's trading naman natin. Okay? So patalastas ulit. Ayan, medyo matapos, malapit na rin po ulit yung ating end of the month. So yung mga gustong sumali sa trading group, so open po yung ating Patreon channel anytime. So message nyo na lang po ako pag sumali kayo dito. Baka hindi ko lang napansin. Kung gusto mo ng guide sa trading sa Philippine market, sali ka lang po dito. So double check mo na lang po yan. Okay? So tingin tayo dito sa ating Philippine Stock Exchange. Gumaganda ng konti yung galaw niya, no? So although, 'di ba, medyo visible na yung yung downtrend ng market natin. So siguro ganyan yung pinaka-chart natin sa kanya. Ayan, adjust natin. Wala pa naman yung double bottom niya pero parang gusto niyang bumalik. So ang kulang lang talaga, halos nakabalik na rin pala, oh. Yung drop na to na malakas last time, yung 2.9% na yan, di ba? Yung drop na yan is halos ibalik na rin pala ni PSE natin. So, okay, good news kahit pa paano, 84.58 million. Net foreign buy pero okay, so medyo ano lang tayo, 50-50 lang tayo sa reversal na to kasi medyo malakas yung mga bumagsak, rather yung mga lumabas na foreigners last time. Medyo madami, di ba? Nakita nyo, more than 1 billion, ay wala pang kahit 200 million na bumalik dito sa market. Baka temporary bounce hanggat wala yung malakas na net foreign buy sa market. Malalaman natin Thursday and Friday kung magda-downtrend tayo, di ba? Kasi either magdo-double check siya dito, magdo-double bottom, tapos babalik, or ididiretso na niya yung kanyang reversal naman, tapos in preparation ulit para sa ghost month natin. So hindi pa masyadong malinaw yung reversal ng market. Pare-parehas price action ng index, yung ating RSI at saka MACD formation is pababa. So andap tayo sa 6.3 and meron tayong 0.22% na galawan for today's trading naman. So yung mga winners natin sa big caps, BPI, nag-reverse na, 3.48% ICT, halos nakabalik na siya, 1.1. Ali 0.87, PLDT, bumabalik na rin, 2.85%, URC 2.2, matatag si URC natin. Jollibee 2.29, ACEN 1.04, isa na si Converge. Hindi ko nakita si Converge dito, ah. Okay, so yun yung mga major movers. Tapos yung mga losers natin sa big caps, SM. So magdo-double check pa yata dito sa bandang baba si SM, minus 2%. Si Metrobank, nag-downtrend na rin siya, negative 2.17. Si Bloom, ito yung pinakamalakas ngayon, 5.39%. And hindi nakasama to si Robinson natin. JT Cap, 1.5%. Security Bank wala na rin. At ito si Aboitiz pala, umakyat siya ng 3.74%. Okay. So doon naman tayo sa mga high flyers natin. Si House, so pinitik siya, laki ng volume niya, 100 million. So ginising bigla si House. Tingnan natin kung may follow-up. Silang dalawa nitong si CPG. So ito pala si CPG, meron siyang dividends. Ayan, hindi ko napansin kanina. May dividends pala siya. Si Ani, umakyat din siya, 11. Pero hindi mo masyadong kita, no? Saglit. Palakihan natin. So Ani, bumabalik siya 11%. EI, pumitik din siya ng 10%. Maraming pumitik yun, no? Aboitiz 3%. BPI 3% nga. Converge, ito 3%. Sana yung iba? Si URC 2.2. Okay. So doon naman tayo sa losers. MRC, ayan. So nag-uukay si MRC. Negative 12.86%. Si Web, minus 7%. Si Blue, minus 5%. SSP, minus 5%. ABS, nag-break even na tayo dito. May konting loss na. Negative 4.09%. Security Bank, lalim ni Security Bank natin. Minus 3.91%. Robinson din, nag-drop 3%. Pure Gold, 2.24%. Dami pa rin, ito si Monde, lalo na. Negative 2.09%. Okay? So, medyo marami pa rin yung laglag. Dito sa market natin may mga nag-bounce pero parang mas marami ako nakita.
na lumaglag sa mga stocks naman natin. So, konting bisita tayo dito sa US market. Ano ba meron dito? Futures, mukhang maganda sa Nasdaq, 0.25. Dow Futures, negative 0.04. S&P 0.1%. So, parang maganda o sideways lang siguro yung opening dito sa US market. European markets, okay kanina, pero parang napupullback. Pagdating sa dito naman sa Asian markets natin, okay naman siya. So, may mga bumagsak pero mangilan-ngilan. Mas marami pa rin yung magandang galaw dito sa Asian market. So, pagdating naman dito sa crypto natin, Bitcoin 61.3K, tapos Ethereum 3.3. Wala masyadong galaw ngayon. Sideways din. And BNB natin is 574. Okay, so may mga pumipitik pero mas marami yung mapula ngayon dito sa bandang cryptos naman natin. Ayan. So balik tayo, pag-usapan natin yung ating trend stocks. So ilang araw nating trending, si Converge. Pakunti-kunti lang naman yung galaw pero siya lang yata yung nakikita natin na kahit pa paano is meron tayong uptrend. So 11.6, 11.7 o 11.7 yung resistance. And continuous naman yung galaw niya. Pakonti-konti lang. Sobrang bagal ng galaw. Pero uptrend naman siya kahit pa paano, di ba? Tapos last time, usapan natin, o kung wala naman siyang bad news siguro, mayroon tayong mga strong support dito sa 10.2. So medyo kulang pa ng konti siguro ng push, pero gumaganda yung itsura ng mga indicators at saka price action naman natin. With regards sa catalyst, wala naman tayo nabasa dito kay Converge natin. So siguro sa earning niya kasi annual niya 22% plus 17%. Pero ibang stocks ganyan din naman. Pero anyway, maganda yung galaw niya kasi kahit pa paano mabagal pero uptrend naman siya. So 9.81 million net foreign buy si Converge and meron siyang 3% na galaw for today's trading. And so 11 pesos ulit yung susubukang basagin nitong si Converge naman natin. Okay, next, ACE. Bumabalik si Dito na lang kulang dito sa trend natin, di ba? Di ba dati Converge, ASN saka dito. Ewan ko kung tandaan niyo yung mga trending stocks natin last time. So next si ASN natin, so on the way din siya para mag-retest dito sa previous high natin. So puro verde din yung nakikita natin na candle. So nag-double bottom siya dito sa banda o double check sa support dito sa 4.5 and on the way siya ulit papunta dito sa 5.28. Maganda rin yung itsura. So maganda rin nakita natin sa RSI. Plus may recovery din yung itsura ng MACD formation. So ito maganda sa kanya. 28.66 million net foreign buy tapos 1% lang naman. Pero parang converge yung galawan, nagre-recover yung price action niya. So mas maganda yung earnings niya ngayong first quarter as compared yung annual earnings niya last year. Drop siya last year. So medyo naka-recover na siya. O siguro dahil maganda yung funda as of now nitong si ASN naman natin. Pero may bago na namang energy company, di ba, na papasok sa Philippine markets natin. Next, SGP. Marami yata talaga may hawak kay SCP natin. Okay, so gaano kalaki na yung correction nitong si SCP? Kailangan talaga mabilis yung kamay mo pag ganitong pabagsak yung mga stocks natin, no? 9%. Okay, so after niya magkaroon ng broken trend, nandito na siya. So on the way na siya para sa retest dito sa 9.2 o 9 pesos. Tignan natin kung mababago pa yan in the near future. Parang titignan naman natin sa kanya, ganito ba yung next na trend nitong si SCP natin. Okay, so after ng news, saka mabuksak yung price ni SCP. So papunta na rin siya sa oversold condition, baka mag-retest na dito sa 9.2. So net foreign sell tayo, negative 2.01% and meron siyang negative 1.56% na loss dito sa market. So mukhang hanap po na ng support si SCP natin kasi lahat ng indicators natin sa kanya, MACD at saka RSI, pabagsak din po yung price action man. Next, CPG. So ito yung winner natin for today. So meron siyang dividends, ang layo ng pagitan, no? Yung isa is September 27 pa. Mukhang maraming pwedeng mangyari dito. 7.99. Ang ex-date is July 26. Ayan, 1 month pa. Tapos ito naman is September 27. Paano kaya iano to ng market natin? Akit siya
or mag-steady lang siya dito hanggang sa eto magda-drop siya dito, tapos magda-drop siya dito para i-price in yung ating dividends. Pero tingnan natin bukas, ito siguro yung inabangan last time na iba, no? So, kaya siya pumitik last time eh. So baka meron nakatunog dito sa malaking dividends. Laki niya na, 12% para kay CPG. Tapos tinitingnan ko siya, ba't walang volume tong si CPG? Ang tagal na walang volume, okay naman yung mga earnings niya. So 35%, 409 million yung revenue. Tapos ito, 1.85 billion yung kanyang income, 32% din pala. Net income pala yun, 409 million. So kumbaga okay naman yung punda ni CPG natin. So lagay ko na dito, masyado yata ang bullish dito kay kay CPG kasi may hawak tayo dito eh. Tagal ko din hinawakan to si CPG. Eh. Binentay natin to nung nung nag-spike to tapos inabangan natin dito. Siguro mga 0.3 yung average ko dito kay CPG. Ang tagal din tapos ang laki din ng mga drop niya. Muntik na rin ako makat dito last time. Oh. Nag-drop siya ng mga more than 10%. So anyway, support na natin yung 0.3 and okay, maganda kahit pa paano. So meron tayong abangan kung aabot siya dito, yung mga kagaya natin na holders. Kasi madalas walang volume talaga to eh, si CPG natin. No? So kapon, nagkaroon siya ng So talagang nagparamdam kahapon, then ngayon binomba siya ng konti. So 11.15% and congrats sa mga holders. 12.07% mula dito sa resistance. Yeah, resistance niya last time is 6% lang siya. Ayan, 6% lang tayo dito kay CPG natin. Ayan. So, abangan natin. Hopefully, makatulong to na mag-hold siya dito sa bandang taas o kung may spike pa siya. Tignan natin kasi okay naman yung kanyang fundamentals with regards sa dividends na price in na siya. 13%. Okay po. So, abang-abang na lang sa drop yung mga hindi nakasalo last time. Tignan na lang natin. O, yung mga gusto mag-dividends, di ba? So, ang problema kasi dito kay CPG, minsan, tignan mo, wala siyang volume. So, wala din siyang foreigners eh. Negative 6.6K. Okay? Next, SMPH. So, siguro yung 25 billion na retail bonds, yun yung catalyst niya. Pero wala naman eh, 0% yung gain niya. Okay, meron na siyang net foreign buy, 21.46 million. Tingnan natin. Kasi first time na may makita tayo dito si Ali yata yung nakita natin kahapon, di ba? 100 million yung net foreign buy. Pero ito ngayon, parang ngayon lang siya nagkaroon ng 21.46 million na na net foreign buy. So okay yung or rather bearish pa rin yung RSI. And nag-start naman na mag-recover yung MACD formation. Pero parang ano pa rin, no? Parang tagilid pa rin yung yung itsura ng ng price action natin. O sige, descending triangle formation na lang muna si SMPH. Next, si Bloom. So hindi ko yata na post yung pero hindi ko yata nabasa dito sa sa Twitter. Pero may isang bagong kay bilyonaryo ko yata nabasa yun. May isang bagong siya, makakalaban na magli-list, mag-IPO. So, alam ko kasino 'yon. So, siguro bukas na lang natin kung mag-trending pa rin si Bloom, bukas na nito usapan. Malamang 'yun yung iniinda ng kanyang price action. So, ngayon on the way siya para i-retest yung support natin dito sa 9 pesos. Laki naman ng nito. So naging bad news kasi yung yung 'di ba nagsettle siya kay GGMGR ba 'yon? Yung nagsettle siya ng dispute and then binili niya yung shares noon 18 pesos. So nasa na yung shares na yun? Pinasok na ba dito? So ito yung pinaka-trend niya ngayon. So makita mo dito, mataas yung niya yung trading channel niya. So opportunity siguro kung medyo mag-bounce siya. Kasi mataas yung niya mataas yung range ng price action niya. Pero ngayon, mukhang mag-oversold muna si Bloomberry and then retest tong 9 pesos natin. Okay? So medyo malakas din eh. 29.36 million net foreign sale and 5.39% yung loss nitong si Bloom naman natin. Okay pa. So yun lang yung ating mga stocks for today. Hindi pa rin siguro masyadong exciting yung trading kasi nga yung ating volume with regards sa foreigners, wala pa rin eh. So nakikita natin na gumagalaw dito, isa, dalawa, tatlo lang na isolated na stocks. Pag gumalaw naman kasi itong mga to, sipa agad. So mahirap na rin sumalo sa kanila, di ba? So hindi mo alam kung tutuloy or hindi. Okay, so anyway,
bad pa rin naman yung overall picture ng markets natin. So bukas tingnan natin, meron pa naman Thursday at Friday. So yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe. Join ka lang sa trading group. Kung gusto mo guys, tapos sa CryptoTalk, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon channel. Yung mga gusto ng guide, sali na po kayo dito sa Patreon channel natin. PSE, Trading and Investing. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.